Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa sponsor natin. Katuwang po natin ngayong umaga si Ma'am Olivia. Maraming salamat po sa inyo. At greetings po kay Ma'am Nori, Climaco, Erlinda, Norvi, Sharon, Gutolfredo, Janet, Oli, and Clem. Ayan, tuloy po natin yung ating discussion patungkol po sa Encounter God, Life-Changing Moments. Now, yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po kay Solomon. Now, si Solomon po kilala natin si Solomon for being wise. Sa panahon po ni Solomon, yun po yung tinatawag nating Golden Age ng Israel. Napakayaman ng bansang Israel. Figuratively speaking, no? Parang bato lang yung ginto. At parang walang value yung silver during that time. Sobrang yaman ng kaharian ni King Solomon. Now, sabi po dito sa 1 Kings chapter 3 verse 5, ito po yung enkwentro ng Diyos kay Solomon. Now, habang si Solomon nag-aalay siya, sumasamba siya sa Diyos, nung mga time na yun, yung kinagabihan nun, nanaginip siya. At sa pamamagitan ng panaginip, ito po yung sinasabi. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. Tindi, no? Yung Diyos sabihan ka ng, hingin mo sa akin lahat ng gusto mo. No? Sabi sa verse 5, kinagabihan nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sarap sabihan ng gano'n ng Panginoon, no? Hey Russell, hingi ka ng kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, we have a generous God. Yung Diyos talaga natin mapagbiyaya eh. Wala namang mabuting bagay na ipagkakait sa atin ng Diyos. Yung Diyos natin, wala kang mababasa sa Bible na madamot ang Diyos. Wala kang mababasa sa Bible na yung Diyos natin ipagkakait yung isang mabuting bagay para sa atin. We have a generous God. At kung tayo nga minsan nagiging galante, tayo nga minsan nagiging mapagbigay, how much more yung Diyos pa na siyang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Now, tingnan nyo lang po sa Genesis chapter 1. No? Sa Genesis chapter 1, makikita nyo na bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya muna lahat ng pangangailangan, lahat ng kakainin, lahat ng gagamitin ng tao. Nilikha niya muna yung mga puno, nilikha niya muna yung mga prutas, nilikha niya muna lahat, huling-huli yung tao. Para makita ng tao, yung nagkaroon ng kamalayan yung tao, wow, yung Diyos, napaka-generous, ibinibigay niya lahat sa atin. Now, of course, yung generosity ng Diyos may boundaries. Merong hangganan. Now, ito po yung pangalawa nating katuruan. We are being limited by our capacity. Yung ibinibigay sa atin ng Diyos na blessings, yung gifts, yung talents, or any good thing na natatanggap natin sa Diyos, yun ay limited. Ibig sabihin, may hangganan. Ano yung nagsisilbing boundary? Capacity po natin. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na ikasasama mo. Kasi lahat ng bagay mabuti eh. Kahit pera nga mabuti eh. Pero syempre, yung pera minsan nakakasama. Nakakasama lalo na nung nahulog tayo sa pagkakasala, yung mga tao ginagamit yung mabubuting bagay mula sa Diyos at ginagamit sa kasamaan. Isipin po ninyo, yung ginto, mabuting bagay, pero ginagamit sa kasamaan. Yung katawan natin, yung katawan nga natin mismo, mabuting bagay yan eh, pero minsan ginagamit natin sa paggawa ng kasalanan. Yung pera, pag binigyan tayo ng Panginoon, blessing ng Lord yan, para yan sa ikabubuti ng pamilya natin, para ikabubuti ng sarili natin, para yan sa kaluwalhatian ng Diyos, pero minsan nagagamit natin sa mali. So, yung blessing po ng Diyos, nililimitahan po yan ng ating capacity, lalo na nung nahulog tayo sa kasalanan.
Kaya po, makikita natin parang minsan ang damot ng Panginoon. Hindi ho madamot ang Panginoon. Ang problema kasi, yung capacity natin to handle wealth. Yung iba sa atin naman, ino-overestimate yung sarili natin na parang, ano naman kaya ko namang mag-handle ng wealth You don't know. Baka pag binigyan ka ng Diyos ng talagang kasaganaan, baka makalimutan mo siya. O kaya, ma-mismanage mo yung mga bagay na pinagkakaloob niya sa'yo. So, napakahalaga po ng prayer ni Solomon. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka kahit ano, bibigay ko sa'yo. Yung prayer po ni Solomon, napakaganda. Sabi po rito, give your servant, therefore, an understanding mind, to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this great people? Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan. Yun po ang hiningi ni Solomon, karunungan. Para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? So isipin niyo po mabuti, ang daming anak ni David Bakit si Solomon pa yung pinakitaan ng Diyos ng generosity? Solomon, bibigyan kita ng kaharian. Isang kaharian na maunlad, masagana, may kapayapaan, at pamumunuan mo itong ganito karaming tao. At bibigyan kita ng mga tagapagsilbi. Bibigyan kita ng tone-toneladang ginto. Parang ganun yung senaryo pagdating kay Solomon Pero, paano may handle yung kayamanan o yung kingdom na yon? Sabi po rito ni Solomon, Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po ako ng wisdom. Ito tutuloy natin yung mga na to bukas, no? Papalalimin natin, talakayin natin patungkol sa panalangin na ito. For now, ito po yung point natin, no? Wisdom increases our capacity. Kapag marunong tayo, maalam tayo sa mga pagpapala ng Diyos, we are good stewards, pinapalaki natin yung capacity natin. Now, yung kayamanan po ng Diyos, yung generosity ng Diyos when it comes to giving wealth, when it comes to giving you wisdom, when it comes to giving you talents and gifts, ano po yan talagang generous ang Diyos pangmalawakan. Ang problema lang sa atin, yung capacity natin. Hanggang saan ba yung capacity natin to handle God's blessings? Now, tandaan po natin, pag humihingi tayo sa Diyos, para tayo humihingi ng tubig Lord, bigyan niyo po ang tubig. No? Pero ang tanong, gaano ba kalaki yung lalagyanan mo? Gaano ba kalaki yung capacity mo to handle God's blessing? So, ang nagpapalaki po ng ating capacity ng container natin, no? Nagde-determine kung drum ba yung meron tayo o baso lang na maliit, yung wisdom po. That's why we have to ask for wisdom before we ask God's blessings. Hinihingi mo natin yung karunungan. Kailangan muna maging good steward tayo, mabuting katiwala tayo, bago tayo humingi ng mga bagay na pagpapala talaga. Kasi minsan yung pagpapala ng Diyos, pag hindi natin na-handle, nagiging sumpa. Makikita niyo po rito yan sa Bible, no? Blines ng Diyos. Talagang binigyan ng Diyos ng kasaganaan yung bayan ng Israel. Pero sa tuwing tatanggap sila ng kapayapaan ng bansa nila, tatanggap sila ng kayamanan mula sa Diyos, uunlad sila, madalas po nakakalimutan nila yung Diyos. Bakit po? Kasi ang liit ng container nila. Madalas, yung blessing ng Diyos, nami-mismanage nila, nakakalimutan nila yung Diyos, sumasamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. So, ano po ang application natin dito sa mga talatang ito? Number 1 po, believe that God is generous. Isipin niyo po si Solomon, no? Nanaginip siya, inengkwentro siya ng Diyos, kinatagpo siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, ask whatever you want. Ganun po generous ang Diyos Kaya namang ibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Kaso ang problema nga lang po kaya ba nating i-handle yung generosity ng Diyos? O minsan, kailangan lang ibigay ng Diyos sa atin yung
kakarampot kasi kakarampot lang yung kaya na nating ma-manage. Sabi nga sa Bible, no, to whom much is given, much is required. Pag binigyan ka ng Diyos ng malaki, malaki rin ang responsibilidad natin. Kaya po, pangalawa po, let's pray for wisdom. Ipanalangin natin yung karunungan, kaalaman. Lord, paano ko ba i-handle yung maliit na bagay na meron ako? Para pag binigyan niyo ako ng malaki-laking bagay, kaya kong ma-manage para sa inyong kaluwalhatian. So let's pray for wisdom in order to increase our capacity to handle God's wealth. Yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Diyos, ma-handle natin, ma-manage natin, mapangasiwaan natin ng tama. Kailangan po nating manalangin ng wisdom. Now, pangatlo po, glorify God with everything we receive from God. Kailangan po natin na luwalhatiin ng Diyos para sa lahat ng natatanggap natin. So, we need to glorify God with everything we receive from God. Pag may pinagkaloob sa iyo ang Diyos, dapat natatanyag ang Diyos, naluluwalhati ang Diyos, napaparangalan ang Diyos. Now, huwag nating sabihin na, Lord, hindi niyo pa naman ako bless eh. So, hindi ko muna kayo mag-glorify. Hindi ko muna kayo maluluwalhati, mapaparangalan. Now, tandaan natin, ikaw at ako, kahit iba-ibang kalagayan natin sa buhay, iba-iba yung pinapangasawaan natin, lahat po tayo pinagpapala ng Diyos. Magkakaiba lang po ng level, magkakaiba lang ng sitwasyon. Pero lahat po tayo may pagpapala ng Diyos. Para po yung parable of the talents yung iba pinagkatiwalaan na ng Diyos ng 1, yung iba pinagkatiwalaan ng 5, yung iba pinagkatiwalaan ng 10. Now, hindi po ibig sabihin ng meron kang 1, pinagkatiwalaan ka ng 1, hindi mo na mai-glorify si Lord doon sa 1 sa maliit na yon. So, tayo po lahat, meron tayong binigay sa atin ng Diyos na dapat luwalhatiin natin yung Diyos sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin. Hindi lang ho material yan. Kasama na po lahat yan. Pamilya, marriage, parenting. Dapat ang Diyos naluluwalhati sa mga bagay na yon. Paano kung wala ang pera? Well, hindi naman pera pinag-uusapan dito eh. Everything that you have. Kung ikaw ay estudyante, umaasa ka lang sa baon ng magulang mo. Yung baon ng magulang, blessing ng Diyos yan eh. Dapat naluluwalhati ang Diyos sa maliit na bagay na meron ka. Sa oportunidad na meron tayo. Kung ikaw ay estudyante, oportunidad mong mag-aral, pagbutihan mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay nagtatrabaho, oportunidad mo yan, binigay yan ng Diyos sa'yo, pagbutihan mo para sa karangalan ng ating Diyos. So, we need to glorify God with everything we receive from God. Dapat po naluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ipinagkakaloob niya sa atin. Upang ang Diyos ay maitanyag, maparangalan sa maliit na meron tayo. At pag pinagpala niya tayo ng mas malaki yung magagamit natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. So, ilan lang po ito sa mga application na pwede po nating mai-apply sa buhay natin mula po sa talata natin. Number 1 po, believe that God is generous. Pray for wisdom in order to increase our capacity to handle God's wealth. And glorify God with everything we receive from God. Para po sa ating discussion, why should we ask God to make us good stewards first before we ask for blessings? Bakit napakahalaga na pag humihingi tayo sa Panginoon, hinihingi muna natin yung pagiging good steward. Lord, gawin niyo po ang mabuting katiwala bago natin hingin yung blessing sa Diyos. Si Solomon, pinagpala ng Diyos ng toneladang ginto, no? Pero bago siya bigyan ng toneladang ginto, hiningi niya muna sa Panginoon wisdom. Isipin niyo po, siguro mga 20 tons yun, no? I'm not sure. Mahirap kasing ma-determine yung dami ng ginto eh. Pero taon-taon, 666 talents of gold. Kung pagbabasihan natin yung Greek Greek weight niyan, nasa kulang-kulang 20 tons. So bago siya bigyan ng Diyos ng ganitong kayamanan, hiningi niya muna yung wisdom
paano i-manage yung wealth ng Diyos. So why should we ask God to make us good stewards first before we ask God for blessings? Para po sa ating panalangin, Father, I pray that you will give me wisdom in order to know how to handle your blessings. Make me a good steward. Please increase my capacity to handle your wealth, and always remind me that all the things I receive from you must give you glory. Isama po natin ito sa ating panalangin, at kung may natutunan po kayo sa devotion natin ngayong umaga, let us know in the comment section below, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.